Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Isa pong mapagpalang gabi ang amin pong bati sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po sa ating huling gabi sa atin pong series na Kamangha-manghang Katotohanan. Bagaman po medyo mixed emotion sapagkat last night natin sa ating broadcast dito po sa Kamangha-manghang Katotohanan, kami naman po'y masaya na kayo po'y laging sumusubaybay tuwing gabi.
At of course, kasama ko po ang palagian na ating nakakasama si Ate Melody at si Ivy May Manahan. Ate Melody, bumati po kayo sa ating mga viewers. Yan, isang malusog pong gabi sa ating mga viewers. Salamat po muli, welcome muli sa kamanghamanghang katotohanan. Sabi nga ni Pastor, ito po yung last night, pero hindi po magiging last night dahil tuloy-tuloy po ang ating pag-broadcast sa Hope and Love at saka babalik po tayo sa usapang kalusugan, kaya patuloy po tayo na magkikita-kita. Kaya nawa, ang pagpapala, nawa ang lahat ng matanggap natin buhat sa Panginoon. Maraming salamat po. Welcome. Yan. Si Ivy, bumati ka sa ating mga viewers. Yan, isang mapagpala pong gabi, mga minamahal namin mga kaibigan at kapatid. Talagang sabi nga ni Pastor kanina ay mixed emotion talagang aming nararamdaman. Dahil ito na po ang pinaka-last night natin. Pero katulad nga po na sinabi ni Ninang Melody ay hindi pa po dito natatapos dahil meron pa po tayong Open Love. At syempre, ang ating It I Will Go, Pastor. At ganyan na rin po mga minamahal. Yes. Kami po umaasa. Umaasa po kami na sa bawat programa po namin na natalakay po natin sa kamanghamanghang katotohanan at gayon na rin sa kalusugan ay may napulot po tayong pasa at karunungan na atin pong maisa sa buhay habang tayo'y nandito sa mundong ito. Balik ko na po kay Pastor. Tama po yun. Bagaman ngayon ay last night sa ating series po ng kamanghamanghang katotohanan, magpapatuloy naman po yung ating mga programa. Mayroon tayong Sunday night, mayroon tayong Monday, yung po yung usapang kalusugan, at yung pong Tuesday, meron po tayong Pamilya Ko, Mahal Ko, at ganun din po Thursday night, Youth I Will Go, online Bible study. Kaya punong-puno pa rin po ang ating mga gabi at yung pong sa umaga, buong taon po tayo ng atin pong morning devotional sa Hope and Love. Ayan, kaya ako po'y umaasa na ang gabing ito ay maging pagpapala po sa ating lahat. Amen. Tayo po ay magpapatuloy, muli tayong pangungunahan ni Ivy sa atin pong opening prayer. Ayan, tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, ikaw ay aming kinikilala bilang aming tagapagligtas, bilang aming Panginoon, bilang aming pag-ibig, kasi ang unang umibig sa amin. Panginoon, ngayon po na last night po namin sa kamanghamanghang katotohanan. Panginoon, patuloy po namin dinadalangin na puspusin kami ng banal na espiritu at ng karunungan. At gayon na rin, Ama, ipuin po naman patuloy ang puso ng mga viewers namin at patuloy din po nila, Panginoon, matanggap ang katotohanan at ang pag-asa na ngayon po, Panginoon, ay muli naming ilalatag sa pamagitan namin, Panginoon, na iyong mga isinugo ngayong gabing ito. Dakilang Diyos, sipuin po nawa si Pastor Joby at si Ninang Melody sa pangunguna po nila sa talakayan na ito. Bigyan sila ng karunungan at gayon na rin po ipaunawa po sa kanila kung ano po ang nais mo pong sabihin sa bawat isa ngayong gabing ito. Salamat aming dakilang Diyos, magkaroon po nawa kami ng maayos na internet connection upang sa gayon ituloy-tuloy po ang talakayan na ito at lalo pa po kaming mabusog ang dakilang Diyos. Salamat Panginoon, ito po ay kinasampalatayanan sa ngalan na aming dakilang tapaligtas na sa Jesucristo. Amen. Amen. Salamat, Ivy. At atin na pong ibigay kay Ate Melody para po sa kanyang napakagandang topic ng kanyang health lecture ngayon pong gabi. Amen. Salamat po, Pastor Juby, sa napakaganda. At ganyan kasipag po ang ating pastor. Talagang the whole week ay morning and night. Talagang tuloy-tuloy po ang kanyang pag-broadcast. Kaya kami naman po ni Sister Ivy ay very inspired dahil meron kaming pastor na laging nakasuporta. Amen po, Pastor. Thank you so much. Po. Praise God po. Opo. Praise God. Kaya magandang gabi po sa mga mahal nating mga viewers. Bagamat sabi nga nila ay ito ay last night ng ating pag-broadcast ng kamanghamanghang katotohanan, ngunit hindi po ito yung katapusan. Pero mas madami pa po kayong matututunan at maipapahayag sa pamagitan ng ating mahal na pastor sa kanyang napakasipag na kanyang gawain. Umaga't gabi, di ba po? Ngayon po,
ito po yung last kong sa ating series na ito. Ito po yung sikat na sikat. Alam niyo na kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong virtual. May mga advantages at disadvantages. Ito po yung coronavirus, COVID-19. Ayan. Ano nga ba po ang COVID-19? From the word po, ito po ay na-discover, natuklasan nung kaya nga COVID-19 noong 2019 exactly. December po, ito po ay unang pumutok sa China. Sa Guangzhou, China po, December, na kung saan nung pong last December 2019, kami po ay bumiyahe papuntang Dubai. Nag-stop over po kami ng Guangzhou, China. Na pagkatapos po noon, pag-flight na namin, biglang pumutok po ang COVID-19 na doon po nanggaling sa Guangzhou at saka doon po sa lugar ng China na talagang madami po na talagang nagkaroon na umpisahan at ito na nga po ay naging pandemic na. Ibig sabihin ng pandemic talagang worldwide talaga po. Nakakagulat nang bigla itong sumabog ng 2020. Akala namin ay ordinary lang na sakit katulad po ng mga MERS, yung madaming nangyayari doon na kala natin ay ordinary sa bawat bahagi na nagkakaroon din po ng mga solusyon. Pero kakaiba po pala ito, coronavirus. From the word corona, ito po ay parang crown. Kasi yung corona, yung crown po. Ganun po yung itsura ng virus. Talagang crown siya, corona. Kaya ito ay coronavirus. At ang ano nga po nito ay pinaigsi, COVID. Corona, yung virus at the coronavirus disease. Yan, ganun po. Ito po ay isang sakit ng virus. Ang virus po, yun na nga po yung talagang nakakahawa at yun na nga po yung virus na ang karaniwang ito po ay nagkakaroon muna po ng sipon. Yan. Sipon at yung mga simptomas nito ay yung banayad o mas malubhang mga simptomas yung parang trangkaso po muna siya, nilalagnat, giniginaw, sinisipon, inuubo, masakit yung dibdib. At yung papalala na po, nahihirapan na po siyang huminga, walang pangamoy, walang ganang kumain. Sa ordinary po, ito ay para lang trangkaso. Kasi ganun po, yung ang trangkaso ay body malaise, yung ang ating katawan ay nanghihina. Yan. Ngayon, talagang ito po ay napakasikat at talagang lahat po ang buong mundo na mababalita natin galing sa China, sa Italy, lahat na nga po sa Dubai, sa Australia, lahat talaga at total lockdown noong March 14, 2020. Nakasalukuyang nasa Dubai po kami at ito po ay talagang nagdulot ng napakalungkot sa aming buhay, napakalungkot sa ating lahat, lalo na sa aming mga friends dahil ang isa ko pong kaibigan na si Sister Marites Borromeo ay dito siya kami iniwanan noong April 5 to 2020. Kaya isang malungkot pong pangyayari na hindi namin akalain na yun pala ang aming huling pagkikita March 8 dahil nga po siya po ay na-diagnose na siya ay positive sa coronavirus. Ngayon, ganun pa man, kahit tayo po ay nag-iingat, kaya talagang tayo po ay nagkaroon ng face mask at face shield at talagang yun po ay talagang hindi natin makikita yung kalaban kasi ito nga po ay virus. Pero ang sabi nga, ito po ang virus ay nabubuhay sa malalamig. Yan. Kaya ang sabi ng ating mga physician, pag ang virus po ay pumunta sa ating katawan, hindi natin alam, nakalanghap tayo outside, kailangan tayo po ay laging una ay maghuhugas ng kamay. Ang sa pamagitan nga po ng kanta na happy birthday to you 2 times yun. Ibig sabihin, yung kamay natin talaga ay dapat nating huhugasan ng matindi. Happy birthday to you, 2 times yun ha. Kaya ibig sabihin ay talagang matinding paghuhugas ng kamay. Dahil po ang ating kamay ay nakakahawak ng kung ano-ano at yun po yung magta-transfer. Halimbawa po, yung doorknob, yung ating gadget cellphone o yung pera, yung pagmamamalengke tayo, ita-transfer, ganun po. Hindi natin alam kung saan po yung mga virus na yon. Kaya
Para po maging safe, meron po tayong face mask, face shield, at wash your hands, di ba po? Pati yung ating sa shoes natin, kailangan po ay alam natin, nasa bahay pa lang talaga tatanggalin na natin yung damit natin at talaga tayo po ay mag-disinfect. Kaya talagang lahat po laging naka-alcohol. Ganun po yung ating protocol sa ating ngayon dahil hanggang ngayon, imagine, 2020, talagang the whole year yon, parang nangyari na lang talaga buong 2020 talagang COVID-19. Hanggang ngayon, may variant. Kaya hindi po natitigil ang ating gobyerno sa ating pagpapaalala na tayo po ay mag-ingat. Doble-doble po ang ingat dahil kalungkot-lungkot man, madami pong nasasawi. Ang aking ang kaibigan, siya po ay, kasi nga po pag tayo, ito po yung mga simptomas. Pero pag meron tayong existing sakit, humihina po nga yung ating immune system. Yan. Ano nga po ba yung immune system? Ito po yung sundalo ng ating mga katawan na pag yung po ay humina, dapat po sundalo, soldier ng ating katawan, malalakas, matatapang, sila po yung tagabantay ng ating katawan. Pag nanghina na po, di ba magkakasakit na po tayo, kaya ayun po nakakalungkot. Papasok dyan na yung respiratory, kasi po ang respiratory, yan talaga ang number 1, yung paghinga, hirap tayo. Magkakaroon na po ng complication sa kanyang heart, sa kanyang lungs, tapos lalo na may diabetes. Ganun po yung nangyari sa aking friend na si Sister Marites na mabalita ako kasi mataas po ang kanyang blood sugar, naapektuhan ang kanyang heart, ang lungs. Kaya pagdating po nung siya ay na-pick up, ay siya na po ay talagang napunta na siya sa ICU at after 1 week lang talaga ay talagang siya po ay talagang namahinga na. Ngayon, para po talaga nung kasagsagan na yon. Ngayon po, natututunan na natin na talaga lagi tayong naka-face mask, naka-face shield. Medyo tayo po ay talagang nakakapag-ingat na. At ang isa nga po, ang sabi nga ng ating mga physician, pag tayo po'y lumabas, mas maganda po yung tayo po'y iinom ng lukewarm water, yung mga tubig na mainit at saka yung salabat. Iinumin po natin yon. Kami po ganun talaga ang aming ginawa. Talagang lemon, hot ginger. Tapos talaga iniinom na, hindi kami miinom ng malamig. Kasi pag ang malamig po, nabubuhay po doon ng virus. At ang isa po maganda yung steam inhalation. Talaga pag mag-i-steam kayo, yung mag-iinit kayo ng tubig, ilalagay nyo dun sa kapitera, kung wala kayong kapitera, o kaya naman yung kettle na disaksak, electric kettle, tapos bubuksan nyo po, maglagay po kayo ng kumot, yung po yung suob. At talagang papawisan kayo, yung iba talagang nag-aalis ng mga damit. Pero yung po, pagka gano'n nyo, isusuob nyo, mga 20 to 30 minutes, yun po, namamatay ang virus. Kung yun po ay talagang lahat ay makakagawa po nun kasi pag once na po kayo ay nakaramdam na ng sipon o konting ubo, ganun na po ang gawin nyo. Yun po yung aking tip sa inyo na sabi po ng ating mga physician na lumanghap na agad kayo ng mag-steam na kayo at mag-steam inhalation, magsuob at saka uminom na po tayo ng hot ginger, lahat po ng mga maiinit, wag natin papasukan ng malamig. At yung po ay mabilis mamatay ang virus pag lagi pong mainit ang ating iniinom. Kaya yun po yung mga tips natin ngayon. At ang pampalakas nga po ng ating immune system, yung pong mga fruits. Oranges, yung poncan, yan, yung mga citrus food, at saka yung mga fiber, yung lahat po niyan. Kahit po yung tropical fruits natin ay napakaganda din po. Yung po yung protective foods natin. Kaya yung po, pag tayo po'y kumakain, at yan po, papasok ang New Start, pag tayo po ay maganda ang ating pagkain, nutrition, meron tayong exercise, meron tayong water, yung sunlight, lumalakas po yung ating immune system. At tayo po ay talagang meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoon na kahit anong dumating sa ating buhay, kung ano man yan ay pandemic ngayon, may coronavirus, hindi tayo matatakot dahil ang ating buhay ay nakahawak ng Panginoon. Meron tayong dakilang manggagamot kundi ang Panginoon natin. Kaya sa ating mga kaibigan, mga listener,
di ba? Hindi dapat tayo matakot. Ang gawin natin pag tayo sinisipon, kailangan mag-quarantine agad tayo. Huwag tayong sasama dun sa may sipon na nga tayo. Tapos aalis pa tayo. Dapat po pag may sipon tayo, i-self-quarantine natin sa isang kwarto. Tapos para hindi na po tayo mahawa or makahawa. Ganun po yun. Kaya dapat po talaga, kaya nagko-quarantine, ay yung talagang maingatan natin. Kaya ang laging sabi, manatili sa bahay. Naranasan ko din pong swab test kami pagkagaling na FW, ang galing pong ibang bansa, talaga pong automatic na sila po, kami po ay nagkakaroon ng swab test. Sa una po talaga, syempre ako ay takot na takot. Ayoko pong madinig talaga yung coronavirus na yung COVID. Never ko pong sabihin. Kasi nga po, pandinig ko, nasa ibang bansa ako, siyempre andun yung fear ko, pero andyan ang Panginoon, nawala po yung aking takot simula nung umuwi ako at talagang nabasa ko na rin, pinag-aralan ko, madami na po nagbigay ng mga physician sa atin na ganyan yung dapat gawin, kaya kaya ko na pong ipayo sa iba na talagang dapat po maging matapang tayo, palakasin natin ang ating immune system, at talagang tayo po ay talagang yung protocol, yung kamay natin, kasi paghawak natin sa mata, sa ilong, di ba? Yan po talaga itong dirty fingers natin, itong mga kamay natin, kasi nahahawak tayo sa magsusukli, yan, pag nagpa-public ride tayo, bibili sa palengke, yan, kailangan. Pagdating po sa bahay, talagang hugas ng kamay, alcohol, ganyan. At talaga po tayong yung palit na agad ng damit, yan po talaga ang ating gagawin. Kaya ngayon po, di ba, nauso yung ECQ, MCQ, GCQ, ngayon. Lahat siyang mga QQ na yan, talagang tayo po ay natuto na. Pero sa turo lang ng Panginoon, kahit nagkaroon man pandemic, naandito po tayo magkakasama at lumawak po ang ating gawain dahil kami po ni Pastor ay nagkakaroon nitong virtual. Kahit hindi na po kami nakakapunta sa aming mga small group, dahil talagang bawal nga po at yun nga po ang protocol, ay nagkakaroon naman po ng pagpapahayag na katulad nito. Kaya sana sa ating mga viewers, may natutunan kayo na palakasin natin ang ating immune system. Lahat ng mga sakit na dadapo sa atin ay talagang mapapaglabanan natin. At yung ating prevention is better than cure. At health is wealth, di ba po? Mas maganda yung mag-ingat tayo at talagang tayo po ay naglilingkod na tayo po ay malusog sa ating mahal na Panginoon. Kakayanin natin, di ba? Sabi nga ay talagang kaya natin ang pandemic na to dahil talagang tayo ay magpapakatibay, alam natin na this is only the beginning, pero tayo po ay merong gagawin na pag-iingat, di ba po? Kahit sa ating, kung saan man tayo pumupunta, lagi po tayong may pag-iingat, yung protocols, at ma-share natin sa ating mga kaibigan na talaga tayo po ay meron kailangang gawin yung ating mga pagkain na protected foods na tayo ay lalakas ang ating immune system. Kaya nawa may natutunan po kayo sa ating mga viewers. Thank you so much at ating lady physician kay Dr. Catherine Claire De Leon ng St. Luke's, Quezon City sa kanyang mga binahagi. Salamat, Doc, at nawa prayers for our frontliners ng ating doktora. Gayun din po ang aking anak si Goldilocks De Leon nasa Dubai. Siya po ay isang nurse. At binabati ko din po ang aking anak doon, si Kim at si Joyce, si Daphne at si Bonawa. Ay kayo ay laging malusog at laging naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Kahit wala po kami sa susunod, magkakaroon po muli, katulad ng sabi ni Pastor Juby. Kaya umaasa po kami sa kaunti naming itong pagpapahayag, ay meron po kayong nakuhang tips sa ating pag-iingat, maging malusog tayo sa ating katawan. Maraming salamat po. Back to you, Pastor Juby Estrada. Maraming salamat, Ate Melody. At of course, kasama po natin si Ivy. Ayan, salamat po. At talagang hindi ko alam kung ikaw ay magtuloy-tuloy sa pag-join dito sa StreamYard. O ikaw sure. Basta kayo, Pastor. Sige po, para mamaya sa ating closing ay magkaroon pa tayo ng panahon ng magpapasalamat sa isa't isa. Opo. Ayan, thank you po. Tayo mga kapatid ay magpapatuloy sa ating Bible study. Subalit bago po yan ay
Pakinig po tayo ng awitin po mismo sa anak po ni Ate Melody na si Kim at ang kanya pong manugang na si Joyce at ang kanyang apo na si Daphne De Leon. Ayan, atin pong pakinggan ang kanilang awit po para sa Panginoon. When darkness fills the sky, this day that Jesus died, you guided me on the bitter road. Reaching His right hand, lady, His hands believe that everything was lost. But when the day came, the darkness turned to light. When every light burning, and saw the living Christ risen to set the captives free. Risen to rise a new and me, to burn down every broken heart, to conquer death and sin. Risen to bring us home again. And in that place, for a dream, for who was born, and Jesus rose that day. And still is holding out. Every fallen soul He came to save, and even the heaven and put my wondering eyes to praise His holy name, and see the living Christ risen to set the captives free. Risen to rescue and lead, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Risen to bring us home again. Hallelujah, He lives. Hallelujah, He is risen to set the captives free. Risen to rise again, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Risen to bring us home again. Risen
Maraming salamat po sa napakagandang awit na inihandog sa atin ni Kim, ni Joyce at ni Daphne. Salamat po sa De Leon family sa napakalaki pong inyong kontribusyon at of course ng inyo pong suporta. Talatigit na si Ate Melody. Ano po? Kapatid, ngayon ay huli nating gabi. Ganun pa man ay tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa kanya pong kabutihan sa ating lahat. At bagaman po ito nga sabi natin kanina ay hindi po pamamaalam, kundi atin lang pong binabanggit na ito po ay pagtatapos lang ng ating series. Yan, ito'y series na matatapos. Ano po? Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay pansamantala lamang nating ititigil ito sapagkat ito'y 13 nights, pero meron po ulit tayong program sa mga susunod pong mga gabi. Ayan, tayo po ay magpatuloy at ang topic po natin ngayong gabi, mga kapatid, ay meron pong pamagat. Batika, nasa na yung aking share screen? Kala ko po yung nakuha ko ng aking share screen. Ayan, ito po ang ating pag-aaral. Nahuli ka ng malaking radar. Alam niyo po ba na sa kalawakan ay meron pong mga radar. Ang anumang mga malalaking bansa, mayayamang bansa ay meron pong mga inbensyon na ginagawa pong mga radar o anumang mga spaceship na nasa ating kalawakan at sila po ay humuhuli ng mga litrato o mga larawan at kanila pong pinifeed ito dito po sa atin. Kaya napakahalaga po upang ating malaman kung ano ang mga nariyan sa kalawakan na maaring hindi po natin kaya na malaman sa atin lamang pong mga sarili pong mga kaisipan o makakaya natin sa ating mga paningin. Atin po itong talakayin ngayon pong gabi, mga kapatid. Ang una pong, lesson 13 po natin at ang katanungan po ay ito. Tunay bang nakikita at nakikilala ako ng Diyos ng personal? Kagaya nga po ng radar kanina, ay kanila pong pinag-aaralan ng mga astronaut, maaring mga scientist, kung ano pa man, ng mga dalubhasa, at nakatutok po ito sa langit, ano po? Nakatutok sa universe. Kung ano nga po ang nariyan at gusto nilang makatuklas ng maraming bagay. At ang higit sa lahat ay upang matuklasan po ang Panginoon. Totoo bang may langit? Totoo bang may Panginoon? At ito ba'y ating talagang makikilala? Katulad nga ng tunay ng, ng katanungan, tunay bang nakikita at nakikilala ako ng Diyos ng personal? Ano po ang sagot ng Biblia? Atin pong tingnan, mga kapatid. Ang sabi, ikaw ay Diyos na nakakakita. Ibig sabihin, ang Diyos po natin ay may mata, may paningin, at siya po ang Diyos na nakakakita, hindi po siya bulag. Genesis 16 verse 13. Ano pa po ang sinasabi? O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo, ang aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong kilala ang lahat kong mga lakad sapagkat wala pa ang salita sa aking dila. Ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Ganyan po kamakapangyarihan ang ating Diyos, na kanya pong nalalaman at natatalastas kung ano yung ating iniisip, ano yung ating sasabihin, ano ang laman ng ating puso, mga kapatid. Yan po'y alam ng Diyos. Kaya siya po ay talagang makapangyarihan. Ayan po ang sabi sa awit 139, 1-4. Kaya mga kapatid, talagang ang Diyos ay
Diyos po na nakakakita at na alam niya ang pangyayari sa atin pong mga buhay. Ano pa ang sabi? Dapat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Lucas 12:7. Saan po ikaw nakakita ng isang tao na alam po ang bilang ng ating buhok? Palagay ko po'y wala pa akong nakilalang ganung tao. Subalit ang ating Diyos ay maging ang buhok ng ating mga ulo'y kaya po niyang bilangin. Ganyan po siya kamakapangyarihan. Ang ikalawang tanong, maaari ba akong maligtas kahit hindi ako tumalima sa kanyang mga salita gaya ng natatagpuan sa Biblia? Maganda pong tanong yan. Pwede ba na wag na lang tayong tumalima, sabi sa kanyang mga salita? Ang sabi po sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sino lamang po ang papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pansining mabuti, kapatid at kaibigan, hindi po sapat na tayo'y tumatawag lamang, Panginoon, Panginoon, Lord, Lord, Lord. Hindi po pala sapat o garantiya yan na dahil ang isang tao'y tumatawag ng pangalan ng Panginoon, subalit hindi naman niya ginaganap ang kalooban ng Ama na nasa langit, ang sabi po, hindi po yan makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ibig sabihin, napakahalaga po na sundin kung ano ang nakasaad na mga mabubuting salita at aral at turo ng Biblia. Ano ang sabi po rito sa kasunod, mga kapatid? Dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sabi po sa Mateo 19:17. Maliwanag po, mga kapatid, na kailangan pong sumunod o ingatan ang mga utos kung ibig po nating pumasok sa buhay. Ako po'y nagtataka bakit may nagtuturo nang sabi ay hindi na kailangang sundin o ingatan ang mga utos ng Diyos. Yan ay lumipas na. Hindi ko po maunawaan kung paano kanilang itinuturo ang ganyan. Na sapagkat napakaliwanag po sa Biblia na napakarami pong mga talata na talagang ang sabi po'y ingatan natin ang mga utos. Siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Ayan. Ano pa po ang sabi? Bakit ipinag-uutos ng Diyos ang pagsunod? Ito ba'y mahalaga? Napakaganda pong katanungan yan. Yung bang pagsunod ay mahalaga, mga kapatid? Ano po ang sabi? Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang mga kasusumpong noon. Mga kapatid, narito inilarawan. Kung ibig mo palang pumunta o makapasok sa buhay na walang hanggan, ang sabi po'y makipot ang pintuan at makitid ang daan at ang sabi pa'y kakaunti ang makasusumpong noon. Hindi po pala basta ang pagtungo po sa langit. Kasi ang kailangan po makipot ang daan, makipot ang pintuan, makitid ang daan. At ang matindi nga po ay kakaunti ang makasusumpong sa talagang patungo po sa langit. Ang sabi, ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig sa kamatayan. Yan po sabi sa Kawikaan 8:36. Kaya ang Panginoon po ay talagang siya po ay galit sa kasalanan. Balit siya naman ay nagmamahal po sa makasalanan.
Subalit pagka tayo pong tao ay patuloy po sa pagkakasala, ang sabi, laban yan sa Panginoon at nagliligaw po ng kanyang sariling kaluluwa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga pala. Talaga pong napakahalaga ang pagiging masunurin po sa kalooban o kautusan ng ating Panginoon. Sa ikaapat, ang sabi, bakit hinahayaan ng Diyos na magpatuloy ang pagsuway? Bakit hindi pa niya sirain ang kasalanan at makasalanan ngayon? Ito po ay talagang katanungan po ito ng marami, na bakit nga alam naman ng Panginoon na bakit ito'y nagpapatuloy? Hindi ba pwedeng anuhin ng Panginoon? Pigilan ito, mga kapatid. Ang sabi po sa Judas 14:15, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang banal upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginagawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanila. Ang kabutihan po, ang Panginoon po'y muling darating at kanila pong susumbatan, hukuman po ng Panginoon yan, lahat ng mga gawa po ng mga masama. Kaya sabi, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay mangagpahayag sa Diyos. Roma 14:11. Kaya tunay bang sisirain ng Diyos ang pagsuway? Kung ibig sabihin ng sabi, darating ang Panginoon, tunay kung talagang wawakasan ng Panginoon yung disobedience. Yes po, ang sabi sa 8 Pedro 2:4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid. Ayan, ang sabi po, ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ayan, kaya kita po ninyo, yung pong mga anghel na kasama po ni Lucifer, ni Satanas, ay sila po'y sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa hukay ng kadiliman. At sila po'y nahahanda sa tinatawag po nating paghuhukom. Ayan, ano pa ang sabi? Kapatid, sa lahat, sabi awit 145:20, lahat ng masasama ay lilipulin niya. Ayan, tingnan muna natin at meron po ritong nag-shout out. Siguro alis muna po yan, Ivy, yung shout out na mula kay Charilyn Talon Dumala. Ayan. Okay? So, ang sabi po, lahat ng masama ay lilipulin ng Diyos. Ayan, thank you po. At mamaya atin pong bigyan daan yung mga pagbati. At sabi sa 2 Tesalonica 1:8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan po yung Panginoong Jesus. Kaya talaga pong ang Panginoon, mga kapatid, ay talaga pong meron pong inihandang hatol sa lahat po ng mga taong hindi po susunod sa Kanya. Ang sabi po sa 6, gusto kong talimahin ang lahat ng mga alituntunin ng Diyos. Paano ako makasisigurong hindi ko makaligtaan ang isa? Sabi po, magsihingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo mga kasumpong. Mateo 7:7. So anong ibig sabihin po nito? Humingi po tayo sa Panginoon na tayo po bibigyan niya ng kalakasan. Ganon din po sa 2 Timoteo 2:15, pagsikapan mong humarap sa subok ng Diyos na gumagamit ng matuwid na salita ng Panginoon. Ayan. Kita po ninyo, sabi po ng talatang ito, atin pong imumove lamang ito ng kaunti. Ayan, talagang gayon po nakasulat. So yan po ang sinasabi. Hindi po natin makakaligtaan sapagkat hihingi po tayo ng tulong gabay sa Panginoon para po yung ating pagsunod ay magiging madali.
Sabi ko, ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Naroon po yung nag-iibig na gumawa ng kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ito po pala tayo po ay makikilala natin ang turo na ito po'y galing sa Diyos. Maging sa Juan 12:35, kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman. Kaya yan po tinuturo sa atin na tayo may kaliwanagan ng salita ng Panginoon at katotohanan. At ang sabi sa awit 18:44, at pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako. Kaya pagkilala po natin ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po maaring hindi natin tatalimahin siya o ang kanyang mga kalooban. Kapito, ang sabi, ako ba ay nagkasala sa Diyos sa aking pagsuway sa katotohanan sa Biblia na hindi naging maliwanag sa akin? Aba, hindi nga naman maliwanag at hindi mo alam na yun pala'y kasalanan. So ito nga po baga ay nagkakasala ang isang tao. Ang sabi sa Juan 9:41 o 41, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Dapat ngayon sinasabi ninyo, kami nangangakita na nanatili ang inyong kasalanan. Ang ibig sabihin po ng mga talatang ito, pag tayo po ay bulag, mula nang ipinanganak tayo, ay para tayong exempted sa tinatawag nating, yung kasalanan, yung act of sin. Of course, yung pong nature, yung likas na makasalanan, ay kahit po kayo bulag o hindi bulag, talagang likas po ng taong makasalanan. Pero yung pong paggawa, yung akto ng kasalanan, ay masabing paano magkasala ang isang bulag sa tinatawag yung kasalanan na pag ang tumingin ng isang lalaki na may pagnanasa. Hindi po maaring siya magkasala na paano nga siya po'y bulag, hindi po niya nakikita yung halimbawa yung tukso sa kanya pong harapan. Kaya yung po sinasabi, subalit mga kapatid, tayo naman kay maaring sabing hindi bulag o kung bulag man sa mata o sa paningin, pero pagdating po sa spiritual, mga kapatid, kaya nga ito tayo ay nangangaral, nagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon maging dito po sa online upang ang lahat po ng mga tao ay makapakinig ng katotohanan at upang mawala ang pagkabulag. Kaya pagka nalaman nyo na po ang katotohanan, subalit hindi po ninyo ito tinalima, ay kayo na po ang sisingilin ng Panginoon pagdating po sa panahon ng kanyang pagbabalik. Kaya sabi sa nangakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Santiago 4:17. Kaya pag alam mo na po na ito'y masama, subalit hindi mo, ginawa mo, o kaya ito na may mabuti, subalit hindi mo ginawa yung mabuti, kasalanan po yun. Halimbawa ay pagtulong. Mabuti po ang pagtulong, subalit hindi mo po ginagawa, ay kasalanan po yun. Ang iniisip ng iba sa atin, pagka wala tayong ginawang masama, ay sabi, wala akong kasalanan, ako'y hindi pumatay, ako hindi nagnakaw, ako hindi nangalunya, ako hindi nangapi ng tao. At sabi, ako'y walang kasalanan. Subalit alam niyo po ba, kahit hindi po niyo gawin yon, subalit yung paggawa ng mabuti, subalit hindi po natin ginagawa. Katulad ng pagtulong sa mahirap, pagtulong sa mga may sakit, pagtulong sa mga may suliranin, at pagka tayo po may kakayahan na tumulong, subalit hindi po natin yung ginagawa, yun po ang ibig sabihin, kasalanan din po iyon, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Napakasakit po nito, mga kapatid. Ito'y salita ng aklat ng Hosea 4:6 na may kinalaman po sa pagtakwil ng bayan ng Diyos sa kanya, at ang sabi nga po, nasira ang bayan sa kakulangan ng kaalaman. Kaya talaga pong mahalaga po yung wisdom
Ano po? Kaya si Haring Solomon, mas pinili po niya yung wisdom kaysa wealth. Sa atin ngayon, panahon ng pandemic, ang kailangan po ng maraming tao ngayon ay wealth, kayamanan. Pero alam niyo po ba, ang kailangan natin ay wisdom. At yung pag-alam ng mabuti at laban sa masama. At pag meron tayong wisdom, yung pong wealth ay ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi sa Mateo 7:7, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Amen, mga kapatid. Ang kailangan lamang ay tayo magsihanap, tayo kumatok at pagbubuksan, tayo'y humingi at tayo pagbigay, tayo humanap at tayo makasusumpong. Ang kailangan pala'y you have to act. Ang kailangan, kaibigay, kumilos ka. Sabi, ngunit ang Diyos ay hindi tiyak tungkol sa pagtalima sa bawat punto at sa mga malilit na detalye, hindi ba? Tingnan po natin. Sabi sa bilang 32:11 at 12, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto ay makakakita ng lupain sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb at si Josue sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa panahong iyon, doon sa Sinai, talaga pong ang naging masunurin na mga lalaki noon ay si Caleb at si Josue. Kaya naman ang mga lalaking ito ay talagang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Subalit yung mga taga-Ehipto, maging yung iba pong mga Israelites, ay sa halip na purihin ang Panginoon. Kita ninyo nung si Moses ay umakyat sa bundok ng Sinai, upang tanggapin ang 2 tapyas ng bato. Pagbaba po niya, ano po ang nangyari? Sa halip na hintay nilang may pagtitiis ang pagbabalik ng lingkod ng Panginoon si Moses, nadatnan po ni Moses na ang bayan ay nagsasayaw at sila'y sumasamba sa baka, sa guya na larawan na ipinagawa nila kaya Aaron. Kaya talaga po ang tao ay may katigasan ang ulo na salip na sumunod sa utos ng Panginoon ay sinusunod po ang sariling kagustuhan. Kaya ang sabi, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi saan po? Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng Word of God, kapatid. Napakahalaga po ng salita ng Panginoon, ang Biblia. Kailangan po, kaya ako'y natutuwa na sa ating mga tuwing pag-broadcast at maging sa iba pa pong mga online, ang marami po sa ngayon ay tumutunghay at nakikinig ng mga salita ng Panginoon upang maging kalakasan at pagkaing espiritual. Sabi sa Juan 15:14, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Kapatid, kaibigan, are you a friend of God? Kung gusto mo na maging kaibigan ka ng Diyos, ay gawin natin ang mga bagay na iniutos ng Diyos. Hindi po magiging mga makatotohanan pag sabihin nating kaibigan ko ang Diyos o siya aking Panginoon, subalit hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga iniutos. Sa ika-9 na tanong, ang sabi, nang aking matuklasan ang katotohanan, naghintay ako hanggang sa ang mga hadlang ay maalis bago ko ito tinanggap. Ito ang pinakamabuti, hindi ba? Ayan, may mga tao po na nakapakinig na po ng mga mensahe, pabalita, salita ng Panginoon at natuklasan nga po ang katotohanan kagaya po ng ating gabi-gabi pong isinasagawa. Subalit naghihintay na sabi may mga hadlang pa. Ang sabi, ito ba ay pinakamabuti na? Sabi, saka po muna ako magpapasya o lubusang magpasakop sa Panginoon pag wala na po yung mga balakid o hadlang. Ano pang sabi? Juan 12:35, kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw. Samantalang nasa inyo na po ang katotohanan, kapatid, kailangang lumakad na sa daan na maliwanag at katotohanan. Ano po? At ang sabi nga sa awit 119:60, ako'y nagmadali
at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Yung palang kailangan mga kapatid, magmadali tayo sa pagpasya na tanggapin ang Panginoon at sundin ang kanyang mga utos. Hindi po tayo magpapabagal-bagal. Bagaman may mga utos na tayo dapat huwag magmadali, yung po'y sa pagdating sa mga paghatol o kaya ay sa pangungutya o sa pagsalita ng mga masakit. Yan po ang sabi, huwag tayong magmadali doon sa mga bagay na yon. Yung mga paggawa ng kasalanan, huwag tayong magmadali. Subalit sa tungkol po sa pagpapasya, sa pagtanggap sa Panginoon, lalo na sa pagsunod sa kanyang kautusan, ay sinasabi na po ng awit 119:60 na sabi ni David, ako'y nagmadali. At hindi po siya naging makupad na sundin ang utos ng Diyos. Bakit po? Baka po tayo mahuli ang lahat, kaibigan, kapatid. Pag tayo hinihintay pa natin na tayo maging perfect, pag hinihintay pa natin na meron tayong marahil mga kahinaan at gusto nating maalis na bago tayo lubusang magpasya, baka po tayo ay mahuli o kaya naman ay datnan tayo agad ng kamatayan. Hindi natin alam na hindi pa kayo nagpasyang lubusang magpasakop sa Panginoon. Kaya sabi sa Mateo 6:33, datapot hanapin muna ninyo ang ano po, ang kanyang kaharian at ang ano pa, ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay nito'y pawang idaragdag sa inyo. Kapatid, kaibigan ko, ito ang talagang tamang formula na dapat po nating gawin. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang katwiran. Kumusta po mga kapatid, mga kaibigan? Ano po ang ating hinahanap sa araw-araw? Sa umaga, pagising natin, ano agad ang ating hinahanap? Ito bang mga bagay sa sanlibutan? Ito bang ating mga hanap buhay? Ito bang ating mga kayamanan? Sa halip na hanapin muna ang kaharian ni Kristo at ang kanyang katwiran. At saka po lamang mangyayari na idadagdag ng Panginoon ang mga bagay, ang mga blessing sa atin. Kaya ang karagdagan sa awit 18:44, kagaya ng binasa natin to kanina, pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako. Kaibigan, napakinggan mo na ang salita ng Panginoon. Kailangan mo lang tanggapin si Kristo at sundin ang kanyang mga utos. Subalit, ang sabi, hindi ba ang ganap na pagtalima ay napaka-imposible para sa tao? Ba, ito po, maraming nagtatanong, nagsasabi ng ganito. Pastor, imposible naman yan na masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Tayo lang tao lang tayo at na makasalanan, madali pong mahulog sa tukso. Ang sabi po ng Biblia sa Mateo 19:26, datapwat sa hari ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Kung si Kristo ang hari sa ating buhay, lahat po ng kanyang kalooban, lahat ng kanyang nais ay mangyayari. Ito po'y masusunod. At maging sa Pilipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ayan, sabi datapot, salamat sa Diyos na laging pinagpatagumpay tayo kay Kristo. Kaya mga kapatid, talaga po tayo may tagumpay. Kaya itong ating pinag-aaralan sa morning devotional ng Hope and Love, Victory in Christ. At maging kaninang umaga sa pangunguna ni Pastor Rosbel 4:2 ay sinasabi talaga pong pinag-aaralan natin na yung victorious. Sabi po doon ay sa pamagitan ng merito ng ating Panginoon Jesus at hindi po sa atin. Sabi sa 1:15, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Mga kapatid, mga kaibigan, pagka wala tayo sa Panginoon, talaga pong hiwalay at hindi natin magagawa
ang kanyang kalooban. Maging sa Isaiah 1:19, ang sabi, kung kayo'y magpusa at mangagmasunurin, kayo'y magsikain ng buti ng lupain. Kaya may blessing po ang pagiging masunurin. Ano ang mangyayari sa taong sadya at tikis na nagpapatuloy sa pagsuway? Paano nga bang mangyayari pag talagang nagpapatuloy ang tao sa pagsuway? Ito po sabi, Hebreo 10:26-27, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkikilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ito po palang mangyayari, mga kapatid, pag talagang tayo sinasadya ang ating kasalanan at hindi na tayo talaga niluloob natin na sundin ang Panginoon. Tayo po pala maghihintay sa mga taong yun ay paghuhukom at kabangisan ng apoy. Yan po ay ang impyerno. Kaya sabi, kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, huwag kayong abutin ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Kaya mas mabuti po na tayo nasa kaliwanagan. Mas mabuti na tayo nasa katotohanan kaysa tayo po ay nasa kadiliman. Sa aking pagkaakala, ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa pagtalima, hindi ba? No. Sabi, sumagot si Jesus, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad sa aking mga salita. Kaya mga kapatid, kung talagang tayo may pag-ibig sa Panginoon, handa po tayong sumunod, handa tayong tumupad sa salita ng Panginoon. Kaya yung 10 utos, ang pag-ibig ng Diyos na kailangan nating tuparin ang kanyang mga utos, hindi po ito mabigat, mga kapatid. Balit, lagi kong inaakala ng tunay na kalayan kay Kristo ang nagpapalaya sa akin mula sa pagtalima, hindi ba? Ang sabi po, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Bawat nagkasala ay alipin ng kasalanan. Kaya mga kapatid, talagang ang kailangan po ay pagsunod, hindi po dahil tayo ay nasa kaligtasan, nasa kalayaan o sa biyaya, ay kinakailangan pa rin po ang pagsunod. Yung pong faith and obedience at grace, mga kapatid. Datapat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng karanasan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Maging sa awit 119:44-45, gayon ko susundin ang inyong kautusan na palagi magpakailan-kailan paman at lalakad ako sa kalaywan sapagkat aking hinahanap ang iyong mga tuntunin. Kung ako'y naniniwalang iniutos ng Diyos ang isang tumpak na bagay, dapat kung akong tumalima kahit hindi ko naunawaan kung bakit niya iniutos. Sabi po, talimahin mo ang tinig ng Panginoon, sa gayo'y ikabubuti mo at ikaw ay mabubuhay. Kaibigan, kapatid, wala pong utos ang Diyos na maikasasama natin. Ang kanya pong mga utos, ang kanya pong kalooban, ang kanya pong mga salita ay para po sa ikabubuti natin. Kaya lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magalak ng tiwala sa tao. Tama po yan, mga kapatid. Mas mabuti po na tayo nasa Panginoon kaysa tayo maniniwala sa tao na ang tao po ay magbubulid lamang sa atin sa kasalanan at patungo sa kapahamakan. Kaya di ba matingkalang mga hatol niya at hindi malirip ang kanyang mga daan sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon. Yan po sa Roma 11:33-34. At sabi sa Isaiah 42:1, sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan po sila. Kaya iyong ituro sa akin ang landas ng buhay. Awit 16:19. Sino talaga ang nasa likod ng lahat ng mga pagsuway, mga kapatid? Yan. Ngayon sa pag-aaral natin, sa mga nakaraanding araw, ay binabanggit po na talagang
si Lucifer, si Satanas na naging diablo, siya po ang may dahilan niyan. Anong maluwalhating pangako sa isang kahimay-himala na ibinigay ng Diyos ng Biblia sa mga anak ng Diyos? At ang sabi, nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Nais mo bang magsimulang mairog na tumalima at sumunod kay Jesus ng lubusan? Kapatid, yan ang personal na tanong sa iyo ngayong gabi. Nais mo bang magsimulang mairog na tumalima at sumunod kay Jesus ng lubusan? Sana, kaibigan, kapatid ko, ikaw ay magpasya na lubusang magpasakop sa Panginoong Jesus at sundin ang kanyang kalooban, sapagkat alam ba ninyo, yan ang pinakamasayang gawain ng isang tao, ang lubusang magpasakop sa ating Panginoon. Yan, napapariwara ba ang sino mang inakalang sila'y ligtas? Sa atin pong tanong at mga sagot, so halimbawa, iniisip mo po na kailigtas na, mapapariwara ba ang tao? Ang sabi, oo. Niliwanag ng Mateo 7:21-23 na marami ang nanguhula, nagpalis ng demonyo at gumagawa ng mga kamanghamangang gawain sa pangalan ni Kristo ay mapapariwara, subalit nag-aakalang sila'y ligtas. Pwede po yun, ano? At ang sinabi ni Kristo, sila'y napariwara dahil hindi nila ginawa ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, totoo po yun. Narin po yan, hindi lahat po nagsasabing Panginoon ay papasok sa kanan. Kundi sino lamang? Yung tumutupad, sumusunod po sa kalooban ng Ama. Sapagkat mayroon lamang isang matuwid na daan, anong mangyayari sa mga tapat na taong nag-aakala sila'y tama, ngunit sila ay mali? Sagot po, sinabi ni Jesus na tatawagin sila sa kanilang tamang daan at ang kanyang mga tunay na tupa ay makikinig at susunod. Hindi ba sapat ang katapatan at pagsisikap? Hindi. Dapat rin tayong maging tama. Kaya sabi ni Apostol Pablo ay naging tapat at masikap noong kanyang inusig ang mga Kristiyano bago ang kanyang pagbabagong loob. Subalit siya rin ay mali. Kaya hindi po ibig sabihin na ikaw ay tapat, masigasig ka naman, ikay deboto, marahil, pero wala ka naman sa tama na pananampalataya. Yan din po ang sabi ng Bible, mali. Hindi ba isang scientificong pagka-imposible na nakikita ng Diyos ang bawat isa sa magkaparehong oras? Ano po ang sabi? Kagaya ng baha nung kapanahunan ni Noe, hindi pa nakaranas ng pagulan. Ngunit nangyari sa ano pa man, ang paglikha ng mga scientificong mga daan para sa mga pagsuway ay ang paboritong pinagpalipasan ng oras ng pangkat na nabanggit sa Roma 1:22 na ang mga nagmamarunong ay naging mangmang. Ayan, sinabi po yan ng mga talatang yan ng Roma. Ano mangyayari sa mga taong hindi pa nakatanggap ng liwanag? Sila po ba'y maliligtas? Sinabi ng Biblia na ang lahat ng nakatanggap ng ilang liwanag nagkaroon ng tunay na ilaw. Sa makutid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Kaya nga po may magitong pangangaral para lahat po ng tao ay makatanggap po ng liwanag. At para wala pong makapagsasabing hindi ko nalaman ang katotohanan. Maging sa kalikasan po ay nalalaman natin na merong Diyos at merong pong katotohanan. Okay? Ang bawat tao ay huhusgahan ayon sa kanyang pagsunod sa tinataglay na liwanag. Kahit na ang mga pagano ay meron ding ilang liwanag at sumusunod sa kautusan ayon sa Roma 2:14 at 15. Hinilingan ko ang Diyos na bigyan ako ng tanda kung nais niya akong tumalima. Ito ay ligtas, hindi ba? So, paano kung humingi po ako ng isang tanda sa Panginoon, ito po ba'y ayos? Sabi po, hindi. Ito'y hindi. Sinabi ni Jesus, isang lahing masama ay mapangalunya ang humahanap ng isang tanda. Sabi po sa Mateo 12:39, lahat ng turo ay dapat masiyasat sa pamagitan ng Biblia. At kung ito'y tugma sa mga salita ng Diyos, ay saka dapat tanggapin at sundan.
Okay? Ang mga taong ayaw tumanggap sa mga payak na turo ng Biblia ay hindi nakukumbinsi ng kahit na anumang tanda. Siya nga naman, at sabi tulad ng sinabi ni Jesus, kung di nila pinakinabangan si Moses at mga propeta, ay hindi rin mga hikayat sila kahit ang kanilang siya ay magbangon pa sa mga patay. Paanong ipinababatid ng Hebreo 10:26-27 na kung ang isang tao buong loob na gumagawa ng kahit na isang kasalanan, bago pa niya nalaman ang mabuti, siya ay napariwara. Ito po ba'y tama? Yan, sagot, hindi rin po. Ang sinuman ay maaring maghayag sa kanyang kasalanan at mapatawad. Ang Biblia ay nagsasalita dito, hindi sa isang gawa o kasalanan, subalit sa isang mapangahas na pagpapatuloy sa kasalanan at pagtangging pagsuko kay Kristo pagkatapos na malaman ang mabuti. Okay? Kaya po sabi ang gawa na tulad nito ay napapalungkot sa banal na espiritu at nagpapatigas sa puso na isang tao hanggang sa siya ang mawala ng pakiramdam at mapariwara sang-ayon po sa Biblia. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong pagtataglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin, kung magkagayoy magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Hindi ba ang isang tao ay dapat munang mapangaralan upang maunawa ng Biblia? Hindi po. Ang sabi, kahit na ang mga simple ay maunawan ito kung nakasuko sa Panginoon. Ang kailangan po pala ay pagsuko. Madali po ang pag-aaral na iyan, mga kapatid. Okay, mga kaibigan, dito po nagtapos ang ating Bible study at pinakanghuling Bible study po ngayong gabi sapagkat ito po ay last night sa atin pong kamangha-manghang katotohanan. In summary po, mga kapatid, talaga pong gusto ng Diyos na tayong mga tao ay maging masunurin sa Kanya. Ang Diyos po ay nananawagan sa akin at sa inyo na si ating kilalaning mabuti, ating tanggapin ang kanyang panawagan, magpasakop tayo sa kanya at kapatid, ating sundin ang kanyang kalooban sapagkat ito po'y hindi mabigat at nawa ikaw kaibigan na maaring hindi pa tumanggap sa Panginoon, tanggapin mo siya ngayon. Ang kailangan lamang ay isuko mo ang iyong buhay, kilalanin mo siyang tagapagligtas at sabihin mo, Lord, narito ako, nagbabalik sa iyo. Siguradong ikaw ay tatanggapin ng Panginoon at nawa patuloy mo pang maranasan ang kanyang kabutihan at ang kanyang makatotohanan na iyong malaman. Magkaroon ka nawa ng pagtanggap sa Panginoon, lalo na sa kapasyahang ikaw ay magpapasakop sa kanyang tunay at nalabing iglesia, ang Seventh-day Adventist Church, at ikaw ay maging tunay na kaanib ng iglesia ng ating Panginoon sa huling kapanahonan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo po dadapos sa ating mga greetings, reflection, at prayer requests. At narito, akin pong binabalik ang aking mga kasama, si Ate Melody at si Ivy. Meron po ba kayong mga gustong sabihin sa atin pong Bible study sa ngayon at sa kabuuan? Yan, magbigay po kayo ng inyong mga reflection, mga kapatid. Napakaganda, Pastor. Talagang... Amen. Opo, praise the Lord. Nawa talagang mabuksan ang ating mga kaisipan at ako personally ay nadagdagan. Di ba po, alam na natin yan pero talagang luminaw, nadagdagan na nawa ang ating mga kaibigan na mga hindi pa natin kapananampalataya ay lalong mag-decide at mabuksan ang kanilang mga puso't isipan dahil ito na po yung panahon, katulad ng sabi ni Pastor, talagang ito na po yung panahon para tayo po ay magpasakop sa ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat, Ate Melody. Si Ivy, meron bang gustong sabihin sa ating kabuuan ng ating program? Naka-mute ka, Ivy?
Nakamute? Yan. Opo, Pastor, nakamute pala po ako. Salamat po. So, ayun po, ako po ay para talagang nagbalik sa kahapon na talagang naunawaan ko, mas naunawaan ko ngayon na ganun po pala, no? Meron po talagang kautusan na ibinigay ang ating Panginoon at meron po siyang iglesia. Basta nung nakaraan natin rin po na pag-aralan ito tungkol po sa iglesia ng ating Panginoon. Sa tunay na iglesia ng ating Panginoon ngayong huling kapanahunan. Kaya naman po mga minamahal na mga kaibigan at kapatid, alam po namin na marami pa kayong katanungan sa inyo po mga isipan. Alam po namin na marami pa kayong nais malaman. Alam po namin na napakarami pa po niyong gusto pang masaliksik sa banal na kasulatan. Kung ano ba talagang totoo? Ano ba talagang sinasabi ng aming Panginoong Jesucristo? Ano ba talaga? Ang katotohanan tamang sa Biblia. Ngunit, kailangan niyo po mga minamahal na magkaroon din po ng tao na gagamitin ng ating Panginoon para po may bahagi ito sa inyo. Kaya naman po si Pastor Juby ay nandiyan lamang po para po magbahagi sa inyo ng katotohanan at gayon na rin po sa tulong Pastor ng Holy Spirit ay mauunawaan po natin ito. Kanina po habang ako ay nakikinig, sinusundan ko sabi ko, oo nga, mayroon ngang ganito na dapat po talagang maunawaan ng bawat mga tao. Kasi kung halimbawa po na gusto po natin na makilala pa ang ating Panginoon Diyos, kailangan din po mga minamahal ko mga kaibigan at kapatid, tanggapin po ng katotohanan. Tama po, Pastor Ninang Melody? Yung gusto mong makilala ang Panginoong Jesucristo, kung gusto mong makilala pa ang ating Panginoong Jesucristo, kailangan mo rin tanggapin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na kanyang ipinahayag sa atin araw-araw. At gayon na rin po, kaya po aming paanayahan na huwag po kayong mawawala sa atin pong mga live stream katulad ng mga gantong pangaral kasi ito po ay ginagamit ng ating Panginoon para po mas mipahayag pa ang katotohanan dahil nga po sa mga panahon ngayon ay talagang, sabi nga po ni Pastor, ngayon pa talaga ang mga tao ay sumusubaybay sa gantong mga programa. Kaya naman po, patuloy po kayong sumama sa mga ganitong programa, mga minamahal ko mga kaibigan at kapatid. Sapagkat ang katotohanan ay ipapahayag sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat nais po niya na tayo'y maligtas at ating tanggapin ang kaligtasan na kanya na pong ibinibigay sa atin. Ang kailangan nga lang po natin gawin, tanggapin ito at sampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun lamang po, Pastor. Amen. Salamat. Ayan, salamat Ivy at Ate Melody. At tayo dadako na po sa ating mga greetings. Ano po? Sino ba ang mga nanonood sa atin? Pakarami ang nanonood sa atin ngayong gabi. Maabot tayo ng halos 39. Ano po? At ang dami pong mga nag-comment. Ayan, si Ate Noemi Padalyan. Good evening po. Daisy Villaverde. Good evening. Benji Manrique Veloso, good evening din po. At of course, pong scroll down, Carolina Rivellami, good evening po. Mayet Umali, good evening. At ito, Ate Melody, pakibasa po itong kay Ma'am Princess Marquez. Okay po, si Princess. Good evening po. Maraming salamat po sa laging pagbasa ang prayer request. Talagang tunay na napakabuti ng Panginoon. Pero sulit. Pa-prayer request po na bigyan pa po ako ng malakas na pangangatawan at tibay ng loob. More power po. Salamat po ulit. Yan po si ating kaibigan, si Princess Marquez. Yan po ay kaibigan ni Sister Lolit na ikwento niya sa akin si Princess. Kaya hi Princess, God bless. Yan, hello Ma'am Princess. God bless sa inyo. At kayo po aming isasama sa panalangin. Si Mavic De Leon Dael, ayan, kamag-anak ito natin Melody, De Leon. De Leon, okay po. Pastor and Sister Melody, God bless po. At personal pong kilala ko po yan, sina Ate Mavic. Ayun. Yan po yung ating mga matagal na. Long friend ayan ang yung po mahal na nanay, Pastor. Opo, at ang aking mahal na nanay, para Tante Estrada, hindi po nawawala sa ating broadcast. Nakakatouch naman si nanay. Yes, at sa lahat ng nakikinig, I miss you, Nanay, and I love you. Ayan. Wow. Talagang magandang gabi rin po, sabi ni Ma'am Adelaida. At
ang Ate Lolit, Obon. Ayan. Yan. Good evening, Pastor Mel, Sister Mel at Ivy. Good evening din po. Good evening, si Sister Lolit. Yan. Ramil Cabalse. Amen. Febicada. Good evening. From Lukban at Nanay Lilia Mupera. Good evening, Pastor, Sister Melody at Ivy. God bless Lilia Mupera. always. At si Politz, Thank Ate you po. Politz Mercado. At ayan, nag-like din sa atin si Kuya Epi Villaruel at may praying head at may puso. Salamat Kuya Epi. At sa Saturday ay po ay aming muling makakasama. Si Ate Ma'am Pearl de la Torre Paras, happy watching. Sister Emma Orozco, bumabati sa atin ng good evening. Si Ma'am Zaida Jenny De Leon, De Leon uli. Opo. Yan po yung Friend. friend din po natin. At talagang Opo, friend ko din po siya. Ma'am Zaida. Thank you, Salamat po ng ma'am. marami. Ayan, God bless po. Jalinbert de Los Santos Cercado, ayan, kamag-anak ni Carol de Los Santos. Ani Belonza, ayan si Ate Ani. Happy birthday! Ay po naming Happy birthday, batiin sa Sister aming Ani. program. Sapagkat hindi po namin nabati kaninang umaga sa Hope and Love, hindi ko alam. Pagkatapos po ng ating devotional kanina, saka ako nalaman. So Ate Ani, happy birthday sa iyo. At ganon din, happy anniversary sa inyo ni Kuya Roy. Ikaw na po, 34 years na po. Ang biro nga ay nagtitiisan daw sila. At yan naman ang kailangan, nagtitiisan ang mag-asawa para tumagal ang pagsasama. Kaya salamat sa inyong paanyaya at salamat sa inyong talagang pag-anyaya sa amin at nakaroon po kami ng pagkataon kayo'y maipanalangin. Of course, si Ate Mylene Ilagan, good evening, Edna Marquez, at Ivy, pakibasa itong kay Ate Adelaida Malibiran. Meron lamang po akong tanong kay Ma'am Melody. Meron lamang po akong tanong kay Ma'am Melody. Kung yung may hika, nakatutulong ang pagsusuob ng mainit na tubig? Salamat po. Ayun po, Pastor. Yan, Ate Melody, sa iyong tanong yan sa lecture. Opo. Nasagot ko na po yan, pero alam niyo po, tama po. Malaking tulong po pag tayo po ay nagsuob kasi po nakakaluwag ng paghinga. Kasi yung pag hinihika po, kumikipot po yung paghinga natin. Pero pag yan po, lumuluwag at talagang nawawala po yung mga bara-bara. Malaki pong tulong po yung suob, yung steam. Tuloy po yon sa ating mga pasyente. Mag-ingat lamang po, baka sobrang init ay mapasok. Opo. Dapat po tolerable. Pag sinabi pong tolerable, yung kaya po, yung init. Depende po yan sa tao. Dapat po ay yung kayang tiisin, ganon, tolerable. Yan. Pag bata, ay dapat Pastor. hindi po. Yan. Opo, so, yung dapat kaya. Po, kasi baka sinabing mainit ay napaso naman. Yun naman, mali naman po. Yan. Tama, Pastor, paalala po. Thank you po. Salamat, Ate Adelaida at Ate Melody sa kasagutan. Ang sabi ng Ate Lolit Obon, amen, kahusay ng lecturer. Aba, talaga. Thank you, Sis Maring Lolit. Opo. At binabati natin ng Ate Lolit. Salamat sa iyong mga suporta at ganon din sa mga post niya. May matindi po ang challenge niya ngayon. Araw-araw ay talagang kumakain siya ngayon ng malulusog na mga pagkain. Ayun, ang maganda po. Maganda po yun. Oo. Yan, Mabel Navarro Lipaw Paulusyon, good evening. Si Beth Opel Macasero, good evening po. Rowena Cornejo Macalalan, good evening po. Pa natin si Maria. Alam ko itong Maria ito, si Ma'am Sheila. Salamat, good evening po. Fede Mesa, good evening. At Emma Orozco, Pastor, parang hindi po maganda ang init ngayong gabi. Hani po. Ay siya nga hani. Ay mga taga-Impanta po. Kaya may hani. Ano sa palagay mo, Ate Melody, itong init na ito? Ito ba yung mabuti o masama? Talagang feel na feel po yung summer. Talagang mainit nga po. Talaga. Opo, ganun talaga po eh. So, marahil po kung mainit, ay di kung mayroon kang electric fan, may aircon, o kaya yung shower sa gabi.
Opo, yan. Maganda, Tama po. maganda po siguro, little shower Opo, sa yung gabi. hot shower. Opo, tama po yun. Yan, para po makuan yung ating Mapresko. katawan. Opo, pero talagang ibig sabihin po kaya malinsangan na summer na po talaga. Summer po, opo. Yan, kaya it's summer. Welcome na po natin itong ating panahon ngayon. Si Ate Beng Alinsonorin, magandang gabi po. Good evening din po. Good evening. Si Ma'am Lani, Orbeta Mendoza. Hi Ma'am Lani. Good evening po. At kayo po ay magpakalusog. Ayan. At kayo mag-ingat. Pagpalain kayong patuloy ng Panginoon. Salamat po sa inyong suporta at mga blessing. Ayan, bumati din po sa atin ang Central Quezon 2 ng magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa panonood. Maging ang Bread for Your Soul. Yan po yung ating mga Facebook page. Yan din po. At Sister Nena Ismilio, good evening. Si Charilyn Talon Dumala, good evening po. Shout out po. Ayan, shout out dyan sa Talon family, Dumala family, dyan po sa Dinahican, Infanta Quezon. At noon pong Friday, ay nagkaroon po kami ng child dedication sa kanila pong pamangkin kay ano ba itong pangalan? Kay William, tama? Drake. Ayan. So ito po yung apo ni Brother Wilson Talon, anak po ni Willie at ni Leia Lu. Ayan. Kaya salamat po kay Pastor Ali Jean Baldera na binigyan tayo ng pagkakataong makapaglingkod doon. Ami Ramos, good evening po Ate Ami dyan sa US. Jane Sibo, good evening. At si Ate Melody, ayan, ang kasagutan pala niya. Yes po ma'am, ayos po yun. Makakatulong po yun. Luluwag po ang makakatulong. Yan. Kuya Hedrick Ranyola, good evening. At yun, makakatulong po na lumuwag ang paghinga ng pasyente. Okay, tuloy-tuloy pa tayo. Salamat po ma'am Melody. Richard De La Cruz. Thank you po. Welcome po. Good evening. Si Cynthia May, amen. Pastor, bakilala ko ito si Cynthia May. Kumusta ka na Cynthia May dyan sa Infanta? Feby Cada, magandang gabi po sa lahat. Si Ma'am Lita Ranyola Ocampo, good evening. Eliseo Malaka, good evening din po. Medelito Rivera, yan, good evening sir. At si Efren GH is watching with you. Thank you very much for watching. Efren, Sir Efren. Marie Pruelda Palogmi, good evening. Jessa Salvatus. Good evening po. Very familiar sa akin ang Salvatus. Ano po? Naning Makaraig, magandang gabi Pastor. Juby at Ma'am Melody, God bless po. Yan, thank you God po. bless din po. Good evening. Si Maria Marina De Leon. Aba, ano Ma'am Marina? De Leon. Yan. Thank you po. Kamag-anak po lahat yan ni Ma'am Saida. Jenny De Leon. Isa pong clan. At kayo naman Ate Melody ay De Leon din. Yan, inyo pong mga clan. Vilenda Morales is watching from Mindoro. Oy, good evening po sa mga taga Mindoro. Oriental man po yan o Occidental. Kumusta po kayo dyan mga kababayan? At sabi ni Ma'am Naning Makaraig, salamat po sa mga natutunan gabi-gabi na napag-aralan sa inyo po Pastor, Ma'am Melody at Ivy. You're welcome po, Ma'am Naning. Welcome po. Yan. At si Marie Pruelda Palogmi, Pastor, pasama po sa prayer ang aking kapatid na si Edgar Pruelda na sakit po ang ulo, high blood. Salamat po. Ayan, Ate, nasa nito? Pakibasa po ito, Ate Melody. Marami pa pala ito. Akala ko ikakunti na lang. Yan. Amen po. Yan. Amen, Pastor Juby. Pakisama po sa prayer ang hipag kong sisyon ni Mercado na sa kanyang patuloy na pakikinig ay maipasakop na niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Amen po. Ami Ramos. Yan. Opo, Ate Ami. Sasama po namin sa panalangin ang inyong hipag, Shoni Mercado. Yan. Opo. Aba, ito. Pakibasa, Sister Ivy, nariyan ka pa ba? Kilala natin ito. Yes, Pastor. Yan. Good evening po. Nice to see you all. Si Pastor Glenn. Hello. Glenn Marco Lopez Cardona, Pastor. Good evening po. Nice to see you all. God bless. Amen.
Ayan. Pastor, kailan ka? Pastor Glenn, kailan ka dadalaw dito? Yun. Ayan, Pastor Glenn, namimiss ka na ng mga Tagalutukan. At sana'y Yes. makadalaw ka muli dito. At God bless din sa inyong ministry. Meron din po silang morning devotional doon po sa Batangas. Every morning din po. God bless. Amen. Maria Loida Maghirang, good evening po sa lahat. Si Sir Alnor Tagara, watching din po with my family, Pastor. Aba, Sir Alnor, thank you, Ma'am Jubel. Amen. At sa inyong dalawang mga poging anak, si Kuya Lowell at si Kuya Lex. Si Norlina Garcia, Angel or Angel, God bless po sa inyong tatlo. Please include in your prayer my grandson Vince. He is in the hospital right now, suffering with fever and LBM and vomiting. Thank you, Pastor. Yes po, Ma'am Norlina. Ate Melody, pakibasa po ito kay Ate Mylene. Marilyn Ilagan, good evening Sister Melody, Ivy and Pastor Juby and all viewers, lalo na kay Sister Saida de Leon Wang. Ayan. Talaga madami nang nakakakilala kay Sister Saida de Leon Wang. Ayan, yes. So, yes, mabuti ako tuwan-tuwa po na Opo. ang amin pong family friend na si Ma'am Saida ay naging inyo rin pong kaibigan. Friend, yes. Yan. At nagkita po kami niyan sa South Korea. Talagang thank you very much po. At siya naman ay narito na ngayon sa Pilipinas. At sabi ni Kuya Tony, Pastor, pasama mo sa prayer si Brother Tony. Maging maayos na yung pakiramdam. Marahil si Sister Lolit ang nag-message nito. Oo. Yes po, Brother Tony. Ito po ay pagaling sapagkat marami pa tayong mga gagawing mga paglilingkod sa ating church. Siya po ang ating head elder at district president. Ano po? Eliseo Malaka, Pastor, pwede po paki-connect sa Hope and Love araw-araw si Tita Julie Francisco. Oh yes po, ano natin itong Julie Francisco. O kaya po, pwede po ninyong i-share. Kung marunong po kayong mag-share, yung pong link o yung ating Facebook Live, pwede po silang i-connect. O kung sila man po'y gustong makasama dito sa broadcast, pwede rin po naming bigyan. Okay, Cynthia May, Pastor, papray po sana ako na magkaroon po ako ng trabaho at makuha ko na po ang school credential ko po. Maraming salamat. Yes po, ito ang sabi ni Sir Eliseo, Julie, yan ang tamang spelling, Julie Francisco. Yes po. At Lolit Obon, pakisama nga po si Brother Tony, na maging maayos na ang kanyang pakiramdam. Si Ate Melody, pakibasa po naman ito kay Randy Pondang. Randy Pondang. Pastor, pasama po sa prayer ang nanay ko na po kanina Pondang, Nina Pondang at tatay sa Tornino Pondang na maging maayos na ang kanilang pakiramdam. Opo, ang kanilang mga magulang. Yes po, isama po namin yan, Sir Randy Pondang. At si Adelaida Malibiran, pakisama po sa prayer ang aking apo na si Jello Malibiran, laging sinusumpong ng hika, lalo na pag nagbago-bago ang panahon. Yan, po, yan yung kaya nagtanong si... Climate change. Yes, kaya nagtanong si Ate Adil tungkol diyan. Ano po. Sige okay, po. At dito po, sabi sa si Flor Diles Ogbad Bael, Sister Flor, kumusta na? Hi sa inyo from Real Quezon. Yes po. Kumusta na si Kuya Butch? Ayan. Kumusta na ang mga kapatid natin sa Real? Paumanin po, hindi na kami talaga nakadaan sa inyo nung kami ay nagpunta ng Infanta ng Webes at ng Biyernes. Okay? Dito lamang po, tingnan natin sa aking Facebook. Ninang Edna Sidinyo, nanonood. Salamat po, Ninang. Ayan, si Ma'am Saida, si Flor Diles Bael. Ayan. At halos yun po. Si Maria Luisa de Leon. Ayan. At salamat po sa inyong panood. At sa iba po na maring hindi namin nabanggit, si Basilio Sidinyo, Basilinong Basing, Jaime Rala Bravo, ang aking pinsan si Gina Romlon Villas, Arian Portales, Joseph Franzuela, ayan, si Nora Fidakan. Tingnan lang po natin kung may Sione Mercado. Ayan, thank you po.
Ed Alcantara at Ate Fede Mesa. Okay, so thank you very much po. Tayo dadako na po sa ating prayer at mamaya po tayo, bago tayo mag-closing, ay mga pasasalamat sa atin po mga kasama at sa inyo din po na aming mga viewers. Tayo po mga kapatid ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, ibinabalik po namin, Panginoon, ang papurit pasasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Inyo pong niloob na sa 13 mga gabi ay kami po'y nangagkasama-sama sa pamagitan ng online program sa Kamangha-manghang Katotohanan. Nakasama ko po ang ating Melody sa health lecture, si Ivy naman sa mga panalangin. Tunay, Panginoon, na napakasaya po ang maglingkod sa inyo. Salamat din po sa aming mga viewers na gabi-gabi din pong sumusubaybay. Salamat sa kanilang mabubuting feedback na sila po ay maraming natutunan at sila ay lalong napalapit sa Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na nawa, bagaman kami po ngayong gabi ay magtatapos sa aming series, ang amin po namang lahat ng aming mga natutunan ay mananatili po sa aming puso, sa aming isipan, at higit sa lahat, ito po'y aming maisakabuhayan. Panginoon, ngayong gabi ay dala po namin ang mga panalangin ng amin pong mga minamahal na mga viewers. Si Ma'am Princess Marquez, ang amin pong kaibigan. Alam ko po na hindi po aksidente na siya ay makilala ni Sister Lolit. At siya po ay nagkaroon ng pagkakataong makapanood ng aming broadcast at siya nga po ay nabigyan na ng Biblia. O dakilang Diyos, akin pong idinadalangin siya sa inyo. Nanawa ang mga salitang kanyang napakinggan ay matanim po sa kanyang puso at isipan. At nawa, Panginoon, ang matotohanan ito'y tumubo sa kanyang puso at makilala kayo at bilang tanggapin niya bilang kanyang personal na tagapagligtas. Patuloy po namin siyang idinadalangin, Panginoon, na bigyan siya ng malakas na pangatawan at tibay ng loob. At nawa po ang kanyang mga hanap buhay, ang kanyang pamilya, anuman ang kanyang mga pagsubok, maging matibay siya upang kanya pong malampasan ang lahat ng ito. At higit sa lahat, Panginoon, si Ma'am Princess ay magkakaroon po ng pagpapasakop sa inyo, mahal na Panginoon. Ngayong gabi, Ama, amin din pong inilapit sa inyo ang kahilingan pa ng amin pong mga kapatid, tulad po ng apo ni Ate Adelaida Malibira na si Jello, na meron po siyang asthma o hika. Panginoon, nawa po'y pagalingin niyo si Jello. Nawa, Ama, lubusan siyang gumaling upang ang batang ito'y lumaki po na malusog. Wala po siyang anumang mga health problems. At kayo po nawa ang gumamit na maging kasangkapan ang mga gamot na iniinom niya. Anuman po na mga pamamaraan ay nawa po siya, Panginoon, na inyong pagalingin. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ngayong gabi ang amin pong mahal na elder, si Brother Tony Obon. O Panginoon, nawa po'y samahan siya, Ama, sa gabing ito at nawa po ay lumusog siya, magumanda ang kanyang pakiramdam upang patuloy po siya, Panginoon, na makapanguna sa aming church dito po sa Lutukan at sa mga pandistritong gawain. Kaya, Panginoon, nawa siya ay kumain ng malusog na malusog na mga pagkain, magkaroon ng ehersisyo kasama ni Ate Lolit. At salamat na sila po ay meron pong pagpapahalaga sa mga pagkaing malulusog. Kaya, Panginoon, naway ang kagalingan ang ipagkaloob po kay Brother Tony. Ngayon pong gabi, Panginoon, namin ding idinadalangin sa inyo ang kahilingan pa rin po ng aming mga kaibigan, kagaya po ni Ma'am Marie Proelda Falogmi, na ang kanya pong kapatid na si Sir Edgar Proelda, na may sakit po ang ulo at nagkakaroon po ng high blood. Panginoon, nawa po sa inyong samahan at nawa po'y pagalingin niyo po si Brother Edgar Proelda.
Yun din po ang kahilingan ni Ate Ami Ramos para po sa kanyang hipag na si Ma'am Shoni Mercado. Panginoon, patuloy nawa po siyang inyong hipuin at nawa po sa kanyang pakikinig, panunod po ng broadcast, ay ipasakop po niya ang kanyang sarili ng lubusan sa inyong mahal na Panginoon. Kayo po ang kumausap sa kanya, kayo po ang magbigay sa kanyang kaliwanagan, at hindi po sa pilit kundi sa kanyang loob ay siya po one day ay magpasakop na sa inyo at sundin kayo bilang kanyang Panginoon. Amin din po, Panginoong, idinadalangin ang grandson ni Ma'am Norlina Garcia Angel, kanya pong apo na si Vince, na siya po ay nasa ospital ngayon dahil po may lagnat, may LBM at nagsusuka. Panginoon, ingatan po ang kanyang buhay. At nawa, ang mga doktor, mga nurses at mga gamot ay maging kasangkapan po sa kanyang mabilis na paggaling. Nais din pong idalangin, Panginoon, ngayong gabi si Cynthia May, ang kabataang ito, na magkaroon po nawa siya ng trabaho, naway maging madali ang sa kanya sa pag-apply at makuha agad siya, at ganoon din po ang mga credential niya sa paaralan. Panginoon, pagpalain siya at naway magamit din siya sa iyong banal na gawain. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang nanay ni Sir Randy Pundang, si Nanay Nina Pundang, at si Tatay Saturnino Pundang. Panginoon, sana po maging malusog na sila. Pagalingin niyo po ang kanilang karamdaman at i-bless niyo po, Panginoon, ang Pundang family. O Panginoon, pagpalain niyo rin sa gabing ito at aliwing patuloy ang sambahayan ni Pastor Hans Bacolod. Nawa, Ama, ang inyo pong banal na espiritu ang umaliw sa kanila, at sa kabila ng kanilang karanasang ito, magpatuloy po silang magtiwala sa inyo, at higit sa lahat sila po ay patuloy na maglingkod bilang inyong tinawagang manggagawang pastor dito po sa South Central Luzon Conference. Panginoon, aming hinihiling na nawa inyong basbasan ang kaming lahat kasama ng aming mga kapatid, mga viewers, at kami po pang umaasa na kung hindi man po kami magkikita-kita sa lupang ito, ang doon po nawa sa langit na bayan, kami po yung magkasama, magmamana po ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap na po namin, Panginoon, ang inyong banal na basbas. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay. Tayo po ay bago magpaalam, lubusang magpaalam, ay tayo po mga kapatid ay magkaroon ng mga pasasalamat. Unahin po natin si Ivy. Ano ang iyong mga pasasalamat bago tayo tuluyang mag-off the air? Ayun po, ang akin po pasasalamat, Pastor, na ako po ay nakasama nyo sa gantong gawain para paglingkuran ng Panginoon, at gayon na rin po ay naging kasangkapan para po mahimok ang puso ng mga kapatid natin at kaibigan na talagang kilalanin at tanggapin nila ang ating Panginoon. At gayon na rin po, pasasalamat po kay Naninang Melody, kasi sa loob po ng ilang gabi at umaga ay nandito po ako para sa kanila pong wifi, at gayon na rin po pinaggawa pa ako ng magandang studio. Yan. Na talaga pong para lang po ako makapaglingkod sa ating media ministry. Yun po, Pastor, at pasalamat din po dahil ang aking mga magulang ay talagang suporta rin ako na sila po ay nandito kahit gabi, naghihintay sa akin. Ayan po, praise God po. Amen. Dahil may mga tao po talagang ginagamit ang Panginoon na pagpapala para sa atin. Ayan na po. At pasalamat din po sa ating mga kapatid na sumama po sa atin, mga sumabaybay, at talaga naman pong kahit gabing-gabi ay sila po ay nanonood sa atin at sumusubaybay sama. Maraming pong salamat, mga kapatid. Nawa po sa iba pa nating programa ay patuloy po kayong sumama sa amin. Marami pong salamat. Ninang Melody. Thank you. Thank you, Ivy, at si Ate Melody. Ayan, maraming salamat po at sa tulong po ng Banal na Espiritu at ni Pastor Juby. Salamat din po personally na ako po din ay nakasangkot sa ganitong gawain. I'm very much willing nung sinabi ni Pastor, talagang ako po ay nag-commit. At sa kabila ng aking kabisihan, salamat po Pastor na ako po ay
narito at nakasama, gayon din po si Ivy. At sa lahat po ng gawain, talagang ako po I will go, Pastor, lagi. Amen. I will go. At muli nga po sa Hope and Love, ako ay makakasama din pag si Pastor po ay wala. Talaga po. Salamat po. God bless. At talagang ako po ay masaya ang aking puso. Salamat po. At talagang sa ganito, kahit wala po tayong care group, ay tayo po ay nagpapahayag. Salamat po ng marami, Pastor Ivy. Yan, you're welcome po. At of course, ako din po ay nagpapasalamat una sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataong makapag-broadcast at ang atin pong series na katotohanan, kamanghamang katotohanan na nagkasama po tayo sa 13 mga gabi. At si Ate Melody, thank you very much sa aking maiksi lamang na abiso sa kanya na sumama sa gawain ay talagang I will go agad. I will Ariglato go. agad. At ganoon din si Ivy na kasama natin dito sa bandang huli. At siya po ang representative ng mga kabataan natin na siya po ay ating dinidisipulo, ating ginagawang alagad. At kahit po na sakaling ako nga ay sa ilang mga araw ay wala po dahil sa aming retreat ng mga pastor ng Quezon, ay si Ivy po ang magti-take charge sa atin pong mga broadcast. Ayan. Kaya thank you very much din, Ivy. At ganoon din nga po sa inyo mga kapatid na kayo po ay palaging sumusubaybay. Bahagi na po kami ng inyong buhay, ng inyong panampalataya. At pag wala ngang broadcast ay maraming nagme-message, Pastor, wala bang broadcast? Ayan. So sinisika po talaga natin kahit nga po pagod, kahit napupuyat. Ang sabi nga ni Ma'am Princess, sulit ang pagod. Ano, Ate Melody at kay Ivy, talagang sulit. Kasi sina Ivy po, uuwi pa po yan doon sa kanilang bahay kasi sila po ay na kay Ate Melody para po makagamit ng internet. Kaya ganyan po, kasikap si Ivy na kahit po wala silang internet, ay ako natutuwa sa kabataang ito, talaga pong nagpapagamit sa pen. At si Ate Melody naman, talagang isang request lang, mapa-laptop, internet, kung ano man, at mga pagtulong sa amin sa panahong mga may karamdaman ay on the go. Napakadali pong tawagan. Salamat Praise po the ng Lord. marami. Salamat po. Yan. Welcome po. Welcome. So mga kapatid, bukas ng umaga ay sa morning devotional natin sa Hope and Love, makakasama natin si Pastor Michael Dalida. At maari pong Tuesday, ay meron naman po tayong devotional pero malamang po sa malamang ay wala po ako dahil wala pong internet marahil doon. Hopefully may internet sana na kahit sa data lang sa cellphone po ay maka-join ako. Pero ayaw ko po na mawala yung program. So magpapatuloy po yon sa pangunguna ni Pastor Porto at si Ate Melody at si Ivy at doon sa mga invited nating speaker. So thank you very much po mga kapatid. Purihin po natin ng Panginoon. Talagang yun po. Amen. To God be the glory, mga kapatid. Amen. At kita-kita tayo sa mga susunod pa nating program at mga series pa natin ng ganitong mga pangangaral. Ingat po tayo. Pagpalain tayo ng Panginoon. We love you all, mga kapatid. At ganun din, mahal na mahal tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Amen Bye-bye po. po. Salamat. Bye po. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating.
nasa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos